Jerome Combate? Ako po, mama ni Jerome Combate, ma'am. Ay, kayo po yun, yung ano po. Okay po. Asan po siya, ma'am? Nag-drive po siya, ma'am, sa biyahe Sige po. Bali pa take down notes na lang po ha, para if ever po alam po niya yung magiging process po kung sakali ha. Opo. Okay po, thank you po. Ramos Joshua. Present, ma'am. Okay. Madanlo Z-grade Joy. Tama ba? Z-grade Joy. Andiyan ba Madanlo? Wala pa. Cartilia. Cartilia Gemma. Mateo Rochelle. Andiyan na ba? Ano pala o siya? Present po, ma'am. Okay. Opo, ma'am, present po. Okay po. Gorobat Jonah. Paano nag-vlog? Gorobat Jonah, hindi na. Okay. Thank you po. Okay. Sino po yung ninatawag? Manuel Igor. First time mo, sir, orient? Sir Manuel, first time mag-orientation po? First time po orientation? Opo. Okay. Ako yung kaninang dumating. Yung kanina. Okay. Nakauwi ka na ba, sir, para... Opo, kanina pa po. Okay, makabilis lang. Sige, sir, para alam natin yung process, makinig na rin po tayo. Okay, sino pa po hindi natawag? Sino pa po hindi natawag? Lahat naman po natawag? Okay. So, sige po, bago po tayo mag-start, pa-open na lang po muna ako ng camera. Mag-picture muna tayo bago tayo mag-start po. For documentation lang po. Sige, pa-open po muna ako ng camera, mga ma'am, sir. Yan. Sige, para makita ko lang po yung mga present natin, ha? Okay, game po. 1, 2, 3. Ako si Ma'am Rachel, wait lang. Isa pa, Ma'am Rachel, nawala ka. Isa pa. Okay. Yan po, Okay, one more. 1, 2, 3. Yan. Okay. So, ngayon po ha, ready na lang po yung mga notes natin para po makapag-take ng notes tayo. Okay, start na po ako ng presentation po. Ayan. So, nakikita po ba ang ating slides? Ayan, nakikita po? Yes, ma'am. Okay. So, sige po, mag-start na tayo. Pasensya na kayo. Ako'y nag-iisa dito sa opisina. Okay. So, yan po, applicant screening and orientation po. So, magandang hapon po sa inyong lahat and welcome to our orientation po. Dito ako sa phone titingnan at hindi ko po kayo nakikita. Yan. Okay, applicant screening and orientation. Orientation, pagbibigay kaalaman sa kung sino ang bumubuo ng ahensya, ano ang mga proseso, requirements, mga ipinagbabawal at iba pa. Application, pagsusumite ng mga kinakailangang dokumento at pagbibigay interes sa oportunidad na ibinibigay ng ahensya. Kasama na rito ang pagtupad at pagsunod sa patakarang itinakda ng ahensya. Screening, pagdaan sa pagsusulit o inspeksyon upang tiyakin na ang aplikante ay handa o nakapaghanda sa proseso at mga kahaharapin. Be careful with what you say and how you act. What you do and say matters. Okay. So, ipapakilala ko po sa inyo ang bumubuo dito po sa may Art Overseas po. Nauna na po dito si Ma'am Merly P. Puputa, ang ating Chairman and President, HCP Rotary Club of Pasay, Silangan.
So, siya po ang ating chairman and president dito po sa ating ARC. So, if ever man po na makasalubong natin siya outside and dito sa office, mag-hello na lang din po, pansinin din po natin siya bilang paggalang na lang din po. Okay po. Next po is ang ating mga officers, si Ma'am Jeneline Mendoza, Director, Corporate Treasurer, si Ma'am Heidi Elizan, Head of Human Resource, and Chris Abando, Operations Manager, Chief Technology Officer. So, yan. Yun na po ang mga officers ng ARC Overseas po. And ito naman po ang bumubuo ng recruitment team. So, ipapakilala ko po sa inyo. At si Ma'am Christine Seno, ang recruitment officer. Si Ms. Nifty Delvo, recruitment officer. And also at your service, Eloisa Marie Buagayan, ang inyo po recruitment officer. So if ever man po na kayo po ay may mga i-endorse pa po na mga gusto po mag-apply dito sa ARC Overseas, kami po yung inyong pwedeng lapitan po. And halimbawa naman po ay may mga gusto magpa-line up po, kami po yung pwede ninyong itap para po magpa-line up po kayo. Okay po? Naririnig po? Nasusundan naman po yung slides. Po, ma'am. Yes po. Okay. Thank you po. Yeah. Okay. Next po natin ang ating mga documentation team. Si Ms. Donna Camille San Pablo, ang documentation officer. Si Mr. Joshua Jao, assistant documentation officer. And Mr. Jaymar Amadar, documentation staff. Sila po ang nagpa-process ng ating mga documentation, mga documents, once po na-selected na po kayo. So yun po, sila po yung atin na pong kakausapin at ang ating lalapitan pagdating sa mga documents po, lalo na sa pagpaprocess po bago umalis. Okay, next po sa deployment team po natin, si Ms. Erlinda Hindon, deployment officer, operations team leader, and Ms. Shikaina Correa, assistant deployment officer. So sila naman po ang ang ating makakasalamuha o makakaharap once naman po na tayo ay for deployment na po. Sila naman din po ang ating malalapitan, ang magiging welfare po once po na halimbawa ay nasa Japan na po tayo at nagkakaroon po ng problema or may mga ibang bagay po na kailangang solusyonan. So yan po yung mga staff na po, bumubuo dito po sa may ARC Overseas po. At ito pa po ang other staff is Mr. Marco Calupas, liaison officer, safety officer, dispatch officer, and Miss Maria Clarice Berganyo, ang ating accounting staff. Ayan po. Okay, siguro naman po kilala po ninyo ang mga face na nakita ko po sa inyo. Though yung iba po kasi dito is bago na rin. Hindi ko lang sure kung meron na pong luma na naka-join dito sa atin pong orientation today para lang po makilala po yung mga new faces ng ating ARC Overseas po. Okay. Importanteng ARC kaalaman. Sige po, pakibasa naman po. Sir Jonasio. Hindi. Okay, nababasa po ba? Kita naman po. Sige po, pwede pong pabasa po. Sir MJ na lang po. Hello po. Okay, pabasa naman po. Hindi kami nagpapabayad o nanig ng placement fee o processing fee. Wala po. Failing yung gastusin ang mga requirements na gaya ng passport, NBI clearance, medical exam, papang dokumento, hindi rin maaaring maningil ang aming mga empleyado ng anumang halaga para sa inyong visa, insurance at enrollment fee para sa Nihongo class dahil ito ay sagot ng employer. Ayan. So, malinaw naman po ang ating importanteng ARC kaalaman. So, yun po, hindi po kami nagpapabayad po. So, if ever naman po na may mga ibang gastusin po kayo, na isi-shoulder, ito po ay inyong mga dokumento po. Okay po? So, kung halimbawa man din po na may magpakilala din po na taga-ARC Overseas po ito or taga-ARC po ito, tapos nagpabayad po, hindi po talaga kami nagpapabayad. So, if ever man po na may mga ma-encounter po kayo na ganoon,
pwede nyo pong ipagbigay kaalaman sa amin or wag po kayong basta-basta naniniwala po. So yun, hindi po kami naniningil ng kahit ano placement fee or processing fee. Tapos ang gastusin nyo naman po is yung mga dokumentong kailangan po sa pag-process ng inyong pong visa. And then, ang atin naman pong Nihongo class po, yun, libre naman po ito dahil bayad na po ito ni employer. So, yun lang naman po ang ating mga gastusin yun para sa ating personal lang po. Okay po? Yan, next po. Yan. Aisatsu. Greetings. So, yan. Enji Kushokai, self-introduction. So, ito po ang mga basic na kaalaman na dapat po ninyong matutunan. Lalo na po ngayon, kayo po ay mag-uumpisa pa lamang sa pagpapaline up at sa interview po. Okay po? So, yan. Aisatsu. Ito po ang mga basic greetings po. Like, Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Ohayo gozaimasu means good morning. Konnichiwa, hello or good afternoon. Konbanwa, good evening. Okay. Arigatou gozaimasu, thank you. Gomenasai, I'm sorry. Often used for someone equal or lower status. Sumimasen, excuse me or sorry in a polite way. Itadakimasu, thank you for the food. Praise to say before eating. And then, gochi susama deshita. What a well-prepared dish. Praise to say after eating. So ito po yung mga basic na greetings natin na dapat pong malaman para lang din po kayo mga nakakasalamuha po tayo ng iba po mga Japanese employer po. Okay po? Yan. Jiko Shokai. So ito po yung Jiko Shokai. Ito po yung self-introduction po. So mostly po talaga pinapakabisado po namin ang mga new applicants po ng Jiko Shokai kasi po pag halimbawa po kayo ay naka-line up for interview, ito po yung usual na pinapaumpisa ng ating mga employer, ang self-introduction or Jiko Shokai. Kasi nga po, nandito po yung pagpapakilala natin at yung nilalaman natin at bibigay summary natin para sa ating mga work experience at iba pa. So yun, kaya mostly po talaga, ito po yung pinaka-number 1 na pinapakabisado namin, ang Jiko Shokai for your self-introduction. So yan. Watashi wa, your name, yes. I am your name. So yun po yan. Halimbawa po ako po, watashi wa, Ligo Buwagayan Eloisa Marie des. I am Buwagayan Eloisa Marie. So yan po. Watashi no nama wa, your name, des. My name is, then your name. Okay po. Matututunan nyo naman din po yan, step by step. Okay po. Ito naman po yung with your city and country. Karakimashita. I am from, then isasabihin nyo po yung city or country kung saan po kayo nakatira po. Okay po. Then, Yoroshiku Nigaizimasu or pleased to meet you. Yan. Okay. So, ito po yung parang sa pinahahagungad or kabuuan po nung sa simula po natin. Ohayo gozaimasu, hajimemashite. Watashi wa, your name, des. Then, country, region, kung saan ka nakatira, karakimashita. Dozo, yoroshiku onegaishimasu. Pero, hindi ito yung pinaka-binibigay namin na self-introduction or Jiko Shokai na format. Kasi meron pa po kami mas binibigay na format po. So, halimbawa po na line up kayo, bibigyan namin kayo ng copy po noon or pwede din namin isa nito after the orientation po. Okay. Sige, pwede ba tayong mag-sample? Si Ma'am Ann. Ma'am Ann, pwede ka ba mag-sample ng Jiko Shokai? Ako busy ata si Ma'am Ann. Nandiyan ka siya? Okay. Sige, sige. Si Ma'am Rochelle na lang po. Dahil early bird siya kanina. Hindi matutuyo yan, mabubuhay. Si Ma'am Rochelle? Baka yung mascara niya, pag ano siya. Hello po. Ayan. Sige po, pa-sample naman po ako nito ating basic Jiko Shokai po. Gusto mo naman ako makeup yan. Pupunta doon sa akin. Sinabi mo nga. Nasa screen lang po. Yes po, yan. Nakaligo ka na ba? Ito na
Ohayo gozaimasu. Pangalan lang ako. Hajime Mashit. PA. Watashi wa Rochelle Mateo des. Sige. Jones Isabella. Karaki Mashita. Dozo Yoroshiki. Po. Wangaishi. Ano guys? Okay. So yun, didiscuss ko na rin po sa inyo, halimbawa po ay may mga hajime mashite. Yung I po niya, silent I po siya. Hajime mashite. Watashi wa. Tapos yung des, hindi po des. So des po siya ha. Silent U din. And then karaki mashita. Silent I. Dozo yoroshiko onigai shimasu. Yan, silent U. Okay, Yes. siguro po habang naghihintay po kayo ng inyong mga line-up, maaari din po kayong mag-aral unti-unti ng basic Jiku Shokai po and then basic Japanese po. Okay po? Okay. Yes po. Okay. Next po, ito na po tayo sa recruitment phase. Thank you po, Ma'am Michelle. Okay. Recruitment phases. Number 1, orientation. Ito po yung initial application po ha. Number 1, orientation. Number 2, submission of documentary requirements. Number 3, signing of terms. Number 4, IQ test. Number 5, initial interview or screening. So, nandito po kayo sa phase na ito, sa initial application. So, yung mga nag-walk-in or nag-online applicants po, yung mga nag-fill out po ng mga documents. Ito na rin po yung mga nag-IQ test. At ngayon po, ito po kayo nag-orientation po. And then yung iba naman po yung nakapag-submit na ng mga photocopy of documents nila. At ngayon po ay kayo ay nakadaan na rin po sa initial interview namin. Or meron din po tinatawag na initial interview pa for screening kasi dito po tayo papasok sa line-up or shortlisting. Pag nasa line-up or shortlisting na po tayo, dito na po yung may job order, only applicants that pass the qualification. Fit to work medical result, pass initial interview or screening, completed the documentary requirement. So dito na po, halimbawa po na initial interview na namin kayo before, pero once po na may dumating na pong job order sa amin, magkakaroon po ulit kami ng mga initial interview, like kung pasok ba kayo sa qualification na hinihingi ng employer, yung sa age ninyo, yung sa may work experience ninyo. So, dito naman po, kahit sa may job or sa may applications po na sa qualification, so mostly po talaga is need ng with experience. For example, for scaffolder kayo, dapat po meron po kayo experience na construction po kayo or helper or kahit on-call lang po kayo dyan. So, yan po. Kailangan po kasi number 1 talaga is pasok po kayo sa qualification na ibinababa po ng employer. Next po, once po na kayo po ay nakapasa sa qualification na needed, line up namin kayo and once po na fit to work na kayo sa medical result, doon na po kayo pupunta sa may initial interview screening din po. And then completed the documentary requirements po. So, iyan po yung next na inyo pong process, yung lineup or shortlisting. So, ngayon po, ito na po, once na natapos sa orientation, waiting na po kayo ng job order po na may qualified po sa inyo. And then once po na na-line up namin kayo, tatawagan namin kayo halimbawa or nakapagpa-line up kayo, kayo po ay magpa-process na for medical po. Kasi dapat po, fit to work po kayo dahil number 1 rule po yun ni employer. Kasi po, minsan po, nakapasa po, naselect na po kayo, tapos hindi po pala kayo fit to work. So, magkakaroon po yun ng possibility na magkaroon po ng parang magkaka-problem po sa ating pong process. Possible po na hindi din kayo ma-push through doon once po na hindi po kayo fit to work. And make sure din po kasi namin na kayo po ay fit to work para kayang-kaya niyo pong mag-work sa Japan, lalo na po doon ay lumalamig din po ang panahon. Para lang din po iyon, inisip din po namin na para din po sa inyo po iyong kalagayan at hindi na naman din po para sa amin. So yun po, once po nakapasa kayo sa initial interview or screening, then nakapag-complete na po kayo ng mga documentary requirements, yun nga po yung binibigay namin sa small speed, dito na po kayo sa final interview or sa skill test. Ito na rin po yung mayroong selection po. Ang final interview po, ito po ay yung kay employer.
So kung na-line up na namin kayo, then doon na kayo, naka-line up na kayo, nag-fit to work na kayo, then final interview kay employer po. Then i-schedule po namin iyon, and sinasabi po namin iyon kung kailan po i-schedule. Ang skill test naman po, ito naman po ay para sa ating mga welder po. Okay po? And dito na rin po papasok ang selection po. So yun. Yan po ang ating mga recruitment phases. Initial application, line up or shortlisting, final interview or skill test. Okay po? Maliwanag po? Clear naman po? Yes, ma'am. Okay. Ma'am. Thank you po. Okay. Art kaalaman. Learning the language and culture. Nihongo class. 4 to 5 months, walang enrollment fee. Libre ang pag-aaral. Sagot ka ni employer. Documentation process. Need to report for pregnancy test. Kinakailangan magpasa ng mga hinihinging dokumento. Then waiting for deployment. So yan. Ito na po yung once po na na-select na kayo, dito na po kayo magpapasok na for final or full medical and then waiting ng Nihongo class. So ito po usually is 4 to 5 months po. So ito po, inuulit-ulit namin, wala po itong bayad dahil bayad na po ito ni employer po. Okay po. Ang tanging kailangan nyo lamang po dito ay financial assistance for yourself, for your transportation, for accommodation, and for your food allowance po. Okay po? Kung depende naman din po kung tatapusin ninyo yung 4 to 5 months na ito kasi minsan naman po, but once na nirecruit na ni employer na kayo po ay ready to deploy na, de-deploy na rin po namin kayo. So yun po. And then, once po na nag-aaral na kayo sa Nihongo class, dito na rin po napaprocess yung inyong documents po. So yan, documentation process. So ito po, sa mga girls po, need po ninyo mag-report for pregnancy test. So yun, kinakailanganin din po na mapasa ang mga hinihinging dokumento. So usually po kasi once na na-select, binibigyan lamang po ni employer ng at least 2 weeks para makomplete ninyo yung mga documents and the medical. Kasi minsan kung halimbawa po hindi pa po ninyo naayos yun, pwede po kayong mapalitan po. Okay po? Kaya kung halimbawa po kayo ngayon ay waiting po sa inyong line-up, mag-umpisa na po kayo mag-process ng inyong mga documents para if ever po na naman kayo and na-select kayo, magtutuloy-tuloy na po kayo sa inyo pong process po. Okay po? Okay. Next naman po, once naman na po natatapos na sa documentation process, ito na po yung maghihintay na lang kayo ng deployment. Kung kailan po kayo i-deploy ni employer po. So, yan. Clear naman po? Opo. Yes. Okay, thank you po. Okay, karagdagang art kaalaman. Okay. Sige, pwede po bang pabasa po ako? Sis, Ma'am Z-grade pa to? Z-grade Joy? Hello po. Si Sir Reggie na lang po. Nasa work ba si Sir Reggie? Nasa work po. Oo, nasa work din. Kasi Ma'am Maylin daw po. Mga naka-raise hand kayo. Naku, tulog na ata sila. Gising ba po ba kayo? Po, okay po. Okay, good afternoon. Sige po, ma'am, pabasa po ako ng ating karagdagang art. Ano po? Hello po. Sino po ako, ma'am? Sorry po. Yes po. Application window. Kinakailangan magpasa ng handwritten letter of withdrawal na mayroong pangalan at firma. Ang sino mang aplikante na magkansela ng kanilang aplikasyon. Documents retrieval, documentation. Kinakailangan mag-request ng aplikante ng appointment sa pagbawi o pagkuha ng mga dokumento. Dokumentong ipasa ang bawat aplikante, trainee or ex-trainee. Agent of monitoring supervisor. Kinakailangan patuloy na makipag-komunikasyon sa ating deployment team ng mga trainee bilang parte ng agency monitoring na
require ng Department Grant Workers or DMW. Okay, thank you po, Ma'am Eileen. Okay, so ito po mga karagdagang kaalaman lang po natin. So if ever po kayo ay ito po sa una po sa application withdrawal po, sa recruitment pa lang po ito. Halimbawa po kayo po ay nagpasa ng mga photocopy of documents po ninyo, and then kayo po ay gusto nyo mag-withdraw or kukunin ninyo iyon kahit po ito ay photocopy lang po. Or may naipasa po kayo na mga original documents po tapos na hindi po kayo natuloy na po, dito po pumapasok yung kailangan po ninyo magpasa ng handwritten letter na mayroon pong pangalan at firma po ninyo. So yun po. Kailangan po kasi nandito po tayo sa may process, sa tamang proseso po na meron din po kami magiging copy na kayo po ay kumuha ng document sa amin po. So iba naman po ang document sa retrieval, sa documentation ito. Ito po yung mostly sa mga aplikante po na mga hindi po nag-fit to work or ex-trainee or sa mga trainee po na na-cancel. So yun po. Dito naman po sa documents retrieval, meron po itong appointment po na pinifill upan po through online. And once po na nabigyan kayo na schedule, dun lang po sa binigay na schedule ninyo, pwedeng ibigay po. Pero mostly po, alam po sa Friday po, ang ibinibigay din po schedule ng iba. Pero minsan naman po, kung kailangan na din po talaga, ay binibigyan po ito ng kahit anong date po. So, yun po. And then, sa agency monitoring naman po sa deployment, kailangan patuloy na makapagkomunikasyon sa aming deployment team, ang mga trainee, bilang parte ng agency monitoring na nire-require ng Department of Migrant Workers or DMW. So, kahit ano man pong ganap ninyo doon, halimbawa man po nasa Japan na kayo, ano man po yung mga naging ganap ninyo doon, kayo po ay dapat nakikipagkomunikasyon pa rin po sa amin. Hindi lamang po hindi lamang po pag may problema lang. Dapat kahit ano po na okay kayo doon, malaman lang din po namin yung inyong kalagayan po doon. And if ever naman po na meron po kayo naging problema, huwag po tayong basta-basta magdadirect po sa nakakataas, kay Tulfo or whatever. So, ipagbigay alam po muna natin sa ating deployment team, kay Ma'am Lynn or kay Ma'am Skyna. Okay po? So, ito po, hindi naman po namin kayo pababayaan, ano na po naman ating mga welfare po or deployment team. Kasi po, susunod na lang din po iyan. If ever man po na hindi talaga magawa ng paraan, doon na lang po kayo pumunta. Pero hindi po talaga, iniiwasan po talaga natin deployment team na kayo po ay mapabayaan po. So, kailangan po hands-on pa rin po and stay connected po para rin po sa inyong kapakanan din po. Okay po? Okay. Next po. Paghahanda. So, mentally prepared. Research and educate yourself. Stay positive. Purpose-driven. So, dapat po kasi, once, ito po, sa pag-iibang bansa, hindi po madali. Mahirap po talaga ito. Sabi nga ng iba, mahirap ito pero kinakaya. So, dapat po number 1, research and educate yourself. Dapat po talaga ay may alam din po kayo, if ever po, para halimbawa po nasa ang lugar po kayo, is kayang-kaya po ninyong i-fit yung sarili ninyo sa kung ano po yung ating mga makakasalamuha po. Lalo na po sa ibang bansa po, sa Japan po, alam po natin na medyo mahigpit po dito and alam naman po natin na ang mga tao dito ay medyo, alam niyo, kind and sila, talagang kind talaga sila. Basta, kailangan po talaga mag-research po kayo regarding sa ating mga pupuntahang bansa. And then, stay positive po. Kasi halimbawa lang po, meron po kaming naging aplikante before na nakaselect po siya ng employer. And then, ano siya? Ayan. So, meron po kami naging aplikante before na hindi yata siya handa or hindi yata siya naka-ready umalis or hindi ko alam or whatever. Na ang sinabi, ma-select siya ng employer, then mag-ready na siya for documentation nang bigla niya sinabing hindi naman niya ina-expect na masiselect siya. So, di ba dapat po once na nag-apply po tayo, dapat po naka-ready po tayo mentally, physically, emotionally, and financially. Kasi po like that, na parang hindi rin siya naging ready or na-try lang niya, trial and error ba, ganun. So yun,
dapat stay positive tayo. Kung halimbawa magpapaline up tayo, dapat nasa mindset natin, papasa tayo. Kasi if ever man po na mangyari yung ganoon, hindi rin po maganda yun na maiwan po sa amin, like yung nagkakaroon kayo ng negative na image sa amin po. So, dapat po purpose-driven din tayo na dapat po na nandito kayo sa position na ito, kayo po ay nag-apply dito kasi meron po kayong pangarap sa buhay. Meron kayong goal na gustong ma-achieve. Ganun po. Okay po? The next one po, dapat emotionally prepared po kayo. To acknowledge your emotions, keep in touch. Remember your purpose, stay positive, and prayers. So, acknowledge your emotions. So, gaya nga po, sinabi ko, hindi po ganun kadali sa pag-iibang bansa. So, dapat po kaya po natin i-handle yung ating mga emotions. Hindi po ito yung basta pag nandoon ka na, gusto mong umuwi, uuwi ka na. So, nasaan doon yung purpose, nasaan yung goal mo kung bakit ka nag-ibang bansa. Nawala na yung pangarap mo, nawala na yung goal mo. So, dapat, kung ikaw po ay nalulungkot, try to make friends, try po na mamasyal din doon, gagaya nga po sabi nila, pag halimbawa kung walang pasok, pwede naman kayong mamasyal doon. Basta magpapaalam na kayo sa inyong mga kasama. And then keep in touch po. Keep in touch po dito po sa inyong mga family may iwan. And then also sa amin po na nasa agency po, na magbabantay at magsubaybay po sa inyo. And then yun nga po, remember your purpose. Nandoon po kayo para sa inyong pangarap, para sa inyong goal, para sa inyong pamilya po. And then stay positive and prayers. Wag na wag po mawawala ang pagdudasal. Lalo na po ngayon, nagsisimula po lang po kayo sa pagpapaline up or interview po ninyo. Okay po, the next one is financially prepared. Dapat po ready po ang inyong savings na kaya nyo supportahan yung sarili nyo, na meron kayong paraang magagawa para magkaroon kayo ng budget for yourself po. Okay? So, dito nga po, gaya nga po ng sinabi namin, mostly, once po halimbawa na kami po ay nag-line up and magsaselect na applicant, tinatawagan po namin iyan. Itatanong po namin kung once na-select na ba, kaya mo bang i-provide yung financial na kailangan mo sa pag-aaral mo. Kasi once po halimbawa na nag-aaral na kayo ng Nihongo, pinag-i-start namin kayo sa work dahil para po makapag-focus po kayo sa Nihongo class po ninyo. Kasi hindi din po ganun kadali gaya nga nasabi ng ibang aplikante. Talaga magpupursige ka po sa Nihongo class pa lang po. Siyempre, kailangan din natin mag-aaral ng Nihongo class. Mami, i-discuss natin yun. Kailangan natin mag-aaral ng Nihongo class siyempre para makapag-ugnayan tayo ng maayos sa ating mga employer or mga kasalumuha sa Japan. Okay po. So yun, kailangan po tinatanong namin kung kaya nyo bang suportahan financially yung magiging budget ninyo para po sa inyong habang na kayo na nag-aaral, ang inyong transportation, ang inyong pagkain, ang inyong accommodation. So yun, dapat po talaga meron din mga paraan. Dahil sabi nga nung iba, habang nagpapaline up sila, nag-iipon na sila. Ganun po. Para po halimbawa dumating yung panahon na select na sila, kaya na nila supportan sa sarili or nagsa-sideline pa sila. So yun, kailangan marami tayong ways, maraming paraan para po mag-pursue tayo sa ating mga pangarap. Okay po? Okay. Next po, language and culture. So ito na nga ba? Okay. Pwede po bang pabasa ko? Language and culture, bakit mahalagang pag-aralan ang lengguwahe at kultura? Sige, sino po pwede magbasa? Jessa May? Si Ma'am Jessa May po, andyan po ba? Yes po. Okay, sige po ma'am, pabasa naman po ako kung bakit mahalagang pag-aralan ang lengguwahe at kultura. Number 1, para sa maganda o maayos na pakikipagkomunikasyon. Number 2, para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa lugar na pagtatrabahuan. Number 3, upang makaiwas sa anumang kapahamakan. Number 4, upang magkaroon ng magandang relasyon na pakikitungo sa mga tao nakatira sa bansang pagtatrabahuan. Okay, so yan na nga. Nabanggit ko nga rin po kanina na
Pag nag-Nihongo class kayo, kasi kailangan po talaga ninyo ng maayos sa pakikipagkomunikasyon sa ating mga employer po. Hindi po yung halimbawa po kayo po ay nasasabihan na po ng kung ano-ano, hindi nyo pa naiintindihan yun at kahit ng kayo ng kahit hindi nyo po alam kayo po pala ay minumura na at ipapakilo na po ng employer po. Okay po? So, talagang napakahalaga po ang ang mag-aral tayo ng Nihongo. Dahil nga po, ito po yung magiging komunikasyon natin pag nandun na tayo sa Japan. Okay po? Then, little by little, kailangan po talaga is mag-aral na po kayo habang nagaw kasi napakalaki po ng porsyento na iyon sa mga employer once po na narinig nila na kayo po ay marunong magsalita po ng Nihongo. Okay po? So yun, para maiwasan nga hindi pagkakunawaan sa lugar na pagtatrabahuhan and then para makaiwas sa anumang kapahamakan. So mahalaga po talaga ang bagay na iyon. Okay po? Okay, next po, ay kaalaman, mga ipinagbabawal. Okay. Number 1, pwede po kong pabasa. Basa. Sige, Sir MJ, pwede pong pabasa ako nito, ay kaalaman na mga ipinagbabawal. Number 1, bawal ang may tattoo. Number 2, bawal ang may kulay ang buhok. Dapat itim ang kulay ng buhok. Bawal ang may piercing. Bawal ang hindi nakapagtapos ng high school, junior high o ALS. 5, bawal ang mabuntis. Okay. Thank you, Sir MJ. So, ang lahat ng ito ay hindi pinagbabawal upang mang-discriminate ng tao. Ito ay pagsunod lamang sa general qualification o karaniwang kwalifikasyon na pinagpasyahan ng mga employer. So, yun po. Unang-una po, bawal po ang may tattoo. So, minsan po, once na nag-i-screening po kami, unang-unang tanong po namin yan, may tattoo po ba? Kahit po maliit po yung tattoo nyo, kahit po visible iyan, maliit man ang malaki, taguma po o hindi din po kami tumatanggap dahil mahigpit din po si Japan. Pagdating po sa Japan, mahigpit po talaga ang may tattoo po. Okay po? So, yun po. Next po, bawal po ang may kulay ang buhok. Dapat itim ang kulay ng buhok. So, yun po. Halimbawa man po kayo ay na-line up, dapat po hindi po kayo magpakulay ng buhok kasi mas gusto po nila talaga yung natural lang talaga. Yung natural beauty pa, ganun. Okay. So, hindi po yung once na na-select po kayo, bigla kayo nagpatato. Once na na-select po kayo, bigla kayo nagpakulay ng buhok. Ganun. Hindi po pwede yun ha, kasi pwede pa rin po kayong makancel po doon ha. And then, bawal din po yung may mga piercing. So, most sa mga lalaki, pag nana-line up pa lang po, pinapatanggal na namin yung mga hikaw or piercing po nila. So, hindi din po pwede magpa-piercing kasi na-select ka na, magpa-piercing ka na. So, hindi po pwede yun. So, yun. Bawal lang hindi nakapagtapos ng high school or junior high o ALS. So, ito po, mostly naman po sa mga kinukuha naming aplikante, tinatanong po muna namin if at least high school graduate po sila. Kasi syempre, marami po tayong aplikante na nangangarap din po. Pero dahil nga po, may qualification si employer na binibigay, so kailangan lang din po namin sumunod bilang agency po. And then sa mga girls, bawal ang mabuntis. So monthly po, alam ko is nagbibigay po ang mga girls, o pinagpapasa po ang mga girls natin na selected applicants na PT para po ma-double check po if hindi sila buntis po. Kasi syempre hindi naman po pwede yung pupunta kayo doon kasi nabuntis kayo doon. Or nagpunta na nakarating na kayo doon, doon pa po kayo nagkabuntis po. Okay po? So, paano naman po yung mga pangarap ninyo? Paano naman po yung mga sinimulan ninyo? Okay po? So, siguro po, para lang din po sa mga babae, para lang din po sa inyo pangarap, so mag-tiis na lang po muna tayo. Okay po? So, sayang naman din po. Tapos, hindi din naman po pwede yung mga kagustuhan lang po. Kailangan mag-isip po talaga tayo mabuti. Okay po? So, yan. Kapag may mga tanong po kayo, pwede po tayo mamaya, after po na discussion, meron po tayong question and answer portion po. Okay po? So, kung may mga question kayo, i-take down notes nyo para mamaya tanong na lang po tayo. Okay po? Okay. Next po. Art kaalaman, mga paglabag. Okay. Sige, sir. Ma'am Kimberly, naka-work? Or pwedeng pong babasa? Ay, Ma'am ba to? Si Kimberly? Or sir? Wala ba? Si Sir Gerard na lang po.
Yes, ma'am. Okay, Sir Gerald na lang po, pabasa po ang ating mga arkalaman na mga paglabag. Arkalaman, mga paglabag. Number 1, nagpatato after maselect o makapasok sa final interview habang nag-aaral. Number 2, nagpakulay ng buhok at nag-dressing. Number 3, laging absent sa neong class. Number 4, nagsinungaling, nagpasa ng hindi totoo or faking document. Number 5, hindi ko nagpapunin na tapos kapag makalipad ng Okay, thank you po, Sir Okay. Gerald. Okay. So, yun nga po, ang lahat na nabanggit na paglabag ay magre-resulta ng cancellation. Ang ibig sabihin ay hindi ka na i-hire ng iyong employer sa makapilid hindi ka na makakalipad papuntang Japan. Okay? So, gaya nga po na nabanggit ko kanina, bawal ang nagpatato after ma-select or makapasa kasi po pwede ka po talagang i-cancel ng employer natin dyan. And then yung nagpakulay ka ng buhok at nagpa-piercing, yun po after ma-select, hindi rin po talaga po pwede. Laging absent sa Nihongo class, yan, laging absent. So may mga talagang nakaka-cancel pag laging absent sa Nihongo class at may bumabagsak din po dito. Kaya dapat talaga, pag nasa Nihongo class, kailangan din po pagbutihin. And then nagsinungaling, nagpasa ng hindi totoo o peking dokumento, ayan, pwede din po kayong makancel po dyan. And then nabuntis o nagpabuntis matapos makapasa sa final interview o bago makalipad ng Japan. So yan, mga girls ha, nare-remind lang pong mabuti ang bagay na ito. So hindi po talaga kayo pwedeng magpabuntis o hindi kayo pwedeng makalipad kayo po ay nagbuntis po. Okay po? So hindi naman po kayo pupunta ng Japan para po magpabuntis lang din po doon. Okay po? So yan, malinaw lang po na mga reminders ito kasi para lang din po kung halimbawa po kayo ay maselect at nagpa-process na hindi po kami nagkulang sa mga paalala sa inyo. Okay po? Okay. Meron po tayong two types of applicants. Ito po yung regular at ang request. Sa regular po natin, ito po yung application submission, applicant screening and orientation, completion of requirements, job order or naghihintay ng job order, shortlisting, line-up, final interview and skill test, Nihongo class and documentation, PIDOS and deployment. So, ito po yung ating regular po. So, kayo po yung mga regular. Meron ba ditong request applicant? Ayan. Alam ko wala naman pong request applicant dito sa inyo. So, alam ko kayo po is ay regular. So, mamaya pakita ko yung difference. So, ang mga request, ito po yung requested by the employer. So, completion of requirements na sila and then application screening and orientation. So, mag-orientation pa din naman sila. Interview with the employer or skill test, kung ito po ay welder, Nihongo class and documentation, PIDOS and deployment. So, ang difference lang po nila, ito po, kayo po, ang regular applicants po is nag-submit po ng mga documents, dumaan pa po sa screening and orientation po, tapos nag-requirement. Kayo po, nag-job order waiting din po sila or shortlisting. Pero ang mga requested po, ito na po yung mga ibinababa ng employer sa amin na pangalan po. And then magkukumpleto na ng mga requirements. And then pero mag-application screening and orientation din naman sila tulad ng ginagawa nyo. Then interview with the employer or skill test na naman, then Nihongo class na sila. So yun po yung difference between regular and request applicant po. So yun. Marami po kasing aplikante na nalilito or nagpupunta dito na, ay, ni-request po ako ni Ma'am Loli. Ganun po. So, yan po yung difference ng dalawa po ha, regular and request. So, kayo po ay nabibilang po sa regular applicant po. Okay. Next po, recruitment phase 2. So, ito na yung recruitment phase 2, line up or shortlisting. So, ito na yung job order, only applicants that pass the qualification, 2 fit to work medical results, pass the initial interview or screening, completed the documentary requirements. So, common reason kung bakit may long wait. Ayan. So, ito marami po kasi talaga nagtatanong mga aplikante dito at inip na inip bakit po hindi pa sila na-line up. So, unang-una, wala pang job order na para sa'yo. Pangalawa, hindi ka pasok sa qualification ng job order na ibinaba ng employer. Pangatlo, hindi dumalo sa naka-schedule na kinagbibilangang final interview.
So meron tong 90 days span. Next, walang ipinasang fit to work medical result. Then, hindi kumpleto ang dokumentong ipinasa. Then, hindi marunong sumunod sa patakaran ng ahensya o hindi maayos magsunod sa ahensya. So yun, mostly talaga may mga aplikanteng ganito. Bakit po ang tagal naming matawagan? Bakit hindi po kami nila-line up? So yun nga po, pag wala pa pong job order na nag-fit po sa iyon pong qualification. So mostly po halimbawa po kasi binababa sa atin is scaffolder po 20 to 27 years old. So meron po mag-message, pwede po ba ako dyan? So 30 years old na po siya. So syempre, dahil nga po sumusunod din po kami sa binababang GO ng employer, so doon po kami magbabase sa binibigay na qualification. Iyon po yung hahanapin namin ngayon na applicants po. Doon, yun na po yung ila-line up namin. So, hindi po natin pwedeng ipilit na 20 to 27 years old pero 30 ka na, magpipilit kang magpa-line up. So, let's wait na lang po sa tamang panahon na yung job order ay para sa iyong qualification po. Okay po. So, nagbababa naman po kami sa mga active GCs. So, ito na nga po from batch 1 hanggang ngayong GCs po. Nagbababa po kami ng mga job orders po na ibinababa sa amin. So, doon po, once po na alam po niyang qualified po kayo at gusto niyo magpa-line up, pwede niyo naman po kami itap or mag-message agad sa amin na kayo po ay magpa-line up. Pero dapat, once po na kayo po ay nagpa-line up, handa po kayo mag-proceed for the medical. So, sa medical po na iyon, kailangan po ay ma-ready na din po ninyo agad and ma-fit to work. So, meron din po kasi kami mga cases na line up for interview ka, and then ang tagal mo naman magpa-medical, dapat po kasi halimbawa po ay kayo po ay naka-line up for interview, meron po kayong at least 1 week na maayos niyo yung medical ninyo at ma-release na yung fit to work po bago ang 1 week na interview. Ganun po dito. So dapat po at least 1 week before the interview, naka-release na po ang fit to work result ng inyong medical. Halimbawa po kayo ay na-line up pero wala pa po yung fit to work na medical result, pwede namin kayong tanggalin sa listahan po ng line up. So, ganun po siya. Then next po, kung halimbawa nga po kayo ay na-line up na, nakapagpasa ng fit to work, tapos nag-schedule na po ng interview, hindi po kayo nakarating, yun. Pag halimbawa po mostly talaga sa mga aplikante, walang sagot na nare-receive kami, binaban po namin ito ng 90 days or 3 months po. So, sayang naman po yung mga date na kasi halimbawa, scaffolding ka, marami tayong scaffolder, hindi ka pwedeng ma-line up doon. So, kung ikaw po ay talagang porsigido, dedikado, ikaw po ay mapupush doon na umattend ng interview hanggang sa ma-select ka ni employer. So, ganun po. So, kailangan po talaga bilang aplikante po, dedicated po kayo sa pag-attend at masipag po talaga kayo at talagang push nyo yung sarili nyo na mas-select kayo ng employer. So, iyan po ang ating recruitment phase 2. Okay po, maliwanag naman po. Clear naman po. Okay. So, kung halimbawa po naka-fit to work na kayo and then naka-line up na for interview, tapos nakata naman kayo, if ever po na hindi kayo ma-select this time, pwede namin line up sa mga possible din po na hindi namin kayo i-line up po or hindi kayo ma-select po or ma-cancel po kayo. Lalak po yan. Kung kayo po ay basta po makipag-usap, upisa po sa ating mga staff po. Doon, hindi kayo. MJ, pumasok sa loob, ang init-init. Sama mo yung mga aso. Sa mga employers. Uy, hindi ka nakikinig. Sabi ko pumasok sa loob. So, aking mga pangarap, dapat na kasama yung sitwasyon kaya iwasan po natin ang mga hindi magagandang gawain po, okay? Hindi kasama yan, Natalie. If it's na malubhang sakit o hindi fit to work, madalas matin sa mga kanilang plastic. So yan po ang ating mga common reasons of cancellations po. Pipicturean ko pa kung sa kilalagay ito. DM ha.
So, siguro naman po na take down note nakikipag-ugnayan or nakikipag-cooperate na maayos sa empleyado ng agency or sa amin po mga staff, pwede po namin kayong ipa-cancel po. Kung kayo din po ay hindi sumusunod sa patakaran ng agency or sa inyong language school, makakancel din po kayo doon. Or kayo po ay hindi na fit to work. Kung may mga cases po talaga nito. So yun. Kaya dapat po talaga, alam niyo na, dapat po porsigido po kayo at dedicated po. Okay po? Okay. So, ito na po yung mga documentary requirements po na kailangan. Sige, pwede niyo pong picture yan para po ma-ready niyo na rin po while waiting for line up. Okay. Then, kung may mga question po, pa-ready na lang din po. So, ito po yung ating last part na ating orientation po. So, yan, documentary requirements, valid Philippine passport. So, dapat po, if ever po kayo po ay magpapaline up na, dapat mayroon na po kayong passport or nakapag-schedule na po kayo ng inyong passport. Di para ready rin lang po ng number po. As na ito po yung PEOS, BMW registration, NBI clearance. NBI clearance, kailangan po once na line up kayo at least 6 months valid pa po ito. Kasi if ever po na ma-select po kayo, double check po namin niya para halimbawa po kayo po ay expired na dapat waiting po kayo para maparenew nyo na din kagit. Then barangay or police clearance, 2 pieces to buy 2 ID picture. 2 pieces passport size ID picture. Pag-ibig. So MDF pag-ibig kung wala pa po kayong pag-ibig, madali lang naman po mapagawa nito at least yung pag-ibig po. MDF number po ang kailangan. Then transcript of record, SA birth certificate, marriage certificate, box set or yellow card, updated resume and certificate of employment po. So yan. Yan po yung ating mga documentary requirements. So meron din po kailangan picture po na binibigay sa test. So, kasi na-line up po sila na meron din po kami ibinibigay po na sukat po ng mga bagay na yun. Okay po? Okay. So, yan po, ARC overseas. So, yun po. May mga question po kayo. So, pwede naman pong magtanong. Yan. Parang may sugat sa labi. Ilan ako pa ba?